Sa ating mga balita, tanggapin natin ang flash report mula sa report ng ating Teleradyo Patrol number 16. Mula po naman sa NHA San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City. Ang ating magiting na reporter, Teleradyo Patrol number 16, Sara Joy Corilan. Dito po tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo, Atate, Palayan City sa pangunguna ng Pangulo na si Rosalyn Donato kasama ang kanyang mga konsehales dito sa San Lorenzo upang ipatupad ang kagandahan at kaayusan ng San Lorenzo na pinangungunahan ng ating butihing Mayor Bian Cuevas. At sa kasalukuyang mayroon silang 800 unit at mayroong laman na 400 pa lamang at mayroon din silang Phase 1 at Phase 2 dito sa San Lorenzo. Ako si Teleradyo Patrol 016, Sara Joy Corilan, nag-uulat para sa Pinoy Rapido Teleradyo, Diaryo ng Bayan, Primap 108 FM. Maraming salamat Teleradyo Patrol number 16, Sara Joy Corilan. Dumako po naman tayo sa traffic situation ng Palayan City sa ulat ng ating kasamang Teleradyo Patrol number 26, Maribik Piadoso. Isinasagawa sa kasalukuyan ang roads construction o pagsasaayos ng kalsada sa kahabaan ng Nueva Ecija Road. Partikular mula sa tapat ng Sierra Madre Hotel hanggang sa tapat ng kampo ng Girl Scout sa lungsod ng Palayan. Ang naturang proyekto ay bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways upang mapabuti ang kalidad ng mga kalsada, mapataas ang kaligtasan ng mga motorista at mapadali ang daloy ng transportasyon sa lalawigan. Ang ganitong mga proyekto ay karaniwang isinasagawa upang maiwasan ang pagkasira ng daan dulot ng matagal na paggamit at mabigat na daloy ng sasakyan. Gayunpaman, dahil sa haba ng bahagi ng inaasahan at sa limitadong espasyo na maaring daanan ng mga sasakyan, nagkakaroon ng matinding pagsisikip o traffic congestion sa nasabing lugar. Ang dating 2 lane ay nagiging 1 lane na lamang sa ilang bahagi, dahilan upang bumagal ang galaw ng mga sasakyan at magdulot ng buhol-buhol na trapiko lalo na sa oras ng rush hour. Sa kabila nito, inaasahan na kapag natapos ang proyekto ay magiging maayos, ligtas at mabilis ang daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Kaugnay nito, pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat, maglaan ng dagdag na oras sa kanilang biyahe at sumunod sa mga traffic advisory habang isinasagawa ang konstruksyon upang maiwasan ang aksidente at lalong pagsikip ng daloy ng trapiko. Ako po si Teleradyo Patrol numero 26, Maribik Piadoso, nag-uulat para sa Pinoy Rapido Teleradyo, Diaryo ng Bayan, Primap 108 FM. Maraming salamat Teleradyo Patrol number 26, Maribik Piadoso. At yun, dumako naman tayo, bumalik tayong muli sa NHA San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City sa ulat ng ating Teleradyo Patrol number 29, Lai Galido. Matagumpay na sinagawa ang pakikipagpanayam kay Ginang Rosalyn Donato, ang presidente ng San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City, Nueva Ecija, kasama ang kanyang Vice President Joselito Jojo Bote, Secretary Adrian Manzano, Treasurer Alvin, at ang kanilang auditor at PIOs na isinagawa sa San Lorenzo Green Line Art Park. Ayon sa kanila, anya maging maayos ang kanilang samahan. Kaugnay naman sa mga patakaran ay alinsunod na mapapanatili ang katahimikan, kaayusan at kalinisan para sinasakupan ng San Lorenzo, Palayan City. At sa ngayon araw ng Sabado, Marso 21, 2026 ay sinagawa ang pagrehistro para sa mga hindi pa nakapagrehistro na galing sa iba't ibang barangay ng Palayan City. Nakaagapay naman ang 2 konsihal na ng barangay, Councilor Sunny De Vera at Councilor Lito Singcabe. Sa ating panayam, dapat anya na makapagrehistro
ang lahat sa Barangay Atate, Palayan City. May bilang na higit kumulang na 800 na makapagrehistro sa nasabing lugar. Para sa ating karagdagang balita, ayon pa rin sa kanila na nagpupursigi ang lahat ng opisyales na maging maayos ang lahat, nagsasagawa ng paghigpit lalo sa pagsapit ng gabi na nagkakaroon ng curfew oras ng alas 10 ng gabi para sa kasiguraduhan na matahimik ang nasabing lugar. Yan ang ating report mula dito sa San Lorenzo, Palayan City. Ito si Teleradyo Patrol Lai Galido, numero 29, nag-uulat sa Pinoy Rapido, Teleradyo Diaryo ng Bayan, Prima 108 FM. Maraming salamat at Teleradyo Patrol number 29 Lai Galido. At sa kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito, nakapanayin po natin ang buong pamunuan ng NHA San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City. Narito po, panoorin po natin ang ating panayam sa mga mahusay na leader ng homeowners ng NHA San Lorenzo sa Barangay Atate, Palayan City. San Lorenzo, Green Line Park, ano? Ito po yung park ng NHA San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City. At alamin po natin mga kaibigan ang naging succession. Paano ba naganap ang bagay na ito? Ayun mga kaibigan, nakikita po ninyo yung pong San Lorenzo Green Linear Park ng NHA San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City. May bagong gawan tulad ito. Marami na tao dito mga kaibigan at kasama natin ang ating Teleradyo Patrol number 16 Sara Joy Corilan at Teleradyo Patrol number 29 Lai Galido. At kayo mga kaibigan, kakapanayin po natin ang mga walang kupas at pinagmamalaking samahan ng NHA San Lorenzo Atate, Palayan City. Wala pong iba mga kaibigan kundi sa pangunguna ng ating mga mahuhusay na lingkod bayan, President Rosalyn Donato. Mapagpalang araw ma'am, kumusta ka na? Ito po, okay lang naman po kami din sa San Lorenzo. Kasama ko po ang aking mga officer sa BOD na nagpapatupad po kami dito sa San Lorenzo ng mga kagandahan. At lahat po kinukuha namin ng mga kabataan hanggang alas 10 lang po ng gabi. At lahat po ay kinukuha namin na makipagtulungan sa amin maglilinis po dito sa San Lorenzo. At nagpapasalamat po kami sa mahal po naming mayor na lahat po dinadala niya rito ang project na magaganda sa San Lorenzo. At maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa amin at tumutulong din dito po sa San Lorenzo sa pagpapaganda. Ilang phase ma'am Pangulo yung NHA San Lorenzo? 26 po. 26 phase? 26 block. 26, hindi phase. Ilang phase? Phase 2 po. Phase 1, phase 2 po. Dalawang phase Dalawang siya. phase lang po tayo. Oo. So, ilang unit meron ang 400 unit na po ang puno natin dito sa San Lorenzo. ilan ang may laman doon sa 400? Puno po yung 400 natin na unit. Yung kabuuan niya ilan lahat? 800 po lahat yung kay Mayor po dito sa San Lorenzo. Pero 400 pa lang po yung pinupuno. So may bakante pang 400. Meron ano? po, kasalukuyan po silang nag-aano po ngayon ng mga a-apply sa bahay dito sa San Lorenzo. Okay, may tinanggap agad tayong tanong dito, Pangulo. Paano ro bang makapag-avail ng pabahay dyan sa may NHA San Lorenzo? Ay, a-apply po tayo kuha po tayo sa kapitan ng endorsement, dadalhin po natin sa DSWD, at yun po ang kwan po nila, at lahat matutulungan nila. Basta't ala pong bahay. At tiga rito po sa Palayan. At dito bumoboto. At dito bumoboto. Ayun ang number 1 doon. Okay, Pangulo, ano naman ang pinagkakaabalahan ngayon ng NHA San Lorenzo? Ngayon po, nag-aabala po kami sa pagpaparehistro po sa amin dito, sa nakatira po sa San Lorenzo. Pinaparehistro po namin ngayon. Dito po ang aming Comelec ngayon sa San Lorenzo. At lahat po ay inuobligan na po namin magparehistro ng Atate. At saka po yung pinagaganda po namin ngayon at pinatutupad, lalong-lalo na po sa basura, kailangan po ay nakaayos at malinis ang harapan ng kanya-kanyang unit.
Okay, na may nakausap ko si yung mahusay nating kaibigan ko sila Michael Padulina. Ay may inaayos daw dito, marami daw dito nakatira na hindi rehistrado. Totoo ba yun, Pangulo? Totoo po yan. Pero sa salukuyan po ngayon, talaga pinaparehistro na po namin ngayon dito sa San Lorenzo. Kaya andito po ngayon ang aming COMELEC at lahat po ay nakakagpaparehistro na lahat ng may unit ng San Lorenzo. Okay, Pangulo, kumusta naman yung samahan natin, mga programa, mga palatuntunan na ipotupad at pinatutupad? Ngayon po lahat po ng samahan namin ay okay po ngayon. Masisipag naman po lahat ng aking mga kasamang officer, ang mga BOD po, nakasuporta po lahat dito sa San Lorenzo. At lahat naman po sila'y tumutulong, lalo na po sa gabi ang aming pag-duty. At kailangan po ang mga bata alas 9 nasa bahay na. Ang kabataan po, ang curfew namin ay alas 10, nakasinop na po sa bahay. Okay, nabalitan po namin yung pag-ikot nyo gabi-gabi, parang tanod, ano? Kumusta naman daw ang inyong relationship sa barangay as homeowners? Okay naman po, nakikipagtulungan din naman po sila at nakasuporta rin sila sa mga anak nila na maisinop. Yun lang po, kesa po dati talagang magulo po ang San Lorenzo. Ngayon po ay tahimik na talaga. Nagpapatunay po kami na maayos na ang San Lorenzo. Okay, may katanungan po itong aking kasamang Teleradio Patrol 29. Susunod po si 16, si Teleradio 29 na Lai Galido. Yes, magandang tanghali po, Pangulo. Alam ko nakakasuporta po lahat ng iyong mga officer ngayong hapon. Talaga naman, congratulations. Palakpak naman po yan. Ang tanong ko lang, Pangulo, dahil sa kasalukuyan yung ginagawa ngayon, yung pagpaparehistro, ilan po ang expected natin na bilang ang mga Siguro po na sa 700 po tayo. Kasi po 400 unit po, plus 2 na lang po 800. Hindi naman po lahat pa nakakapagparehistro. Pero pipilitin po namin hanggang Mayo, matapos po namin lahat yung aming ipapatransfer dito sa Atate. So, ibig sabihin po, pagka hindi talaga na parehistro dito, siyempre naaalam po yan sa mga nakalista kung talagang sila ay nakarehistro na. Pipilitin po ba natin sila na... Ay, opo, obligado na po pilitin namin kasi po 2 years na po dito yung iba, saka 3 years. Kaya obligado na po sila dito. Salamat po, Pangulo. Okay, palakpakan si Pangulo, talagang mahusay sasagot. Meron pong katanungan, Pangulo, yung aking Teleradio Patrol number 16, si Sarah Joy Corilan. Asan? Nawala. Wala na siyang tanong. Okay, baka meron kaming hindi na itanong Pangulo na karapat dapat malaman ng ating kababayan. Nasa iyo ngayon ang pagkakataon bilang sarili mong programa ang ating kwentuhan. Ay, ngayon po ay nagpapasalamat po kami sa kami pong lahat ng mga officer, mga BOD, na ang pasalamat po namin sa aming mayor, na lahat po ay natulungan po niya na pabahay. Mayor, lahat po, Mayor Bihandre Cuevas, na natulungan po niya kaming lahat na walang bahay dito sa Palayan City. Ngayon po may mga bahay na po kami. Nagpapasalamat po kaming lahat sa kagandahan po niyang ginagawa sa Palayan City. Okay, palakpakan si Mayor. O, di ba? Talagang napakahusay ng Mayor ng Palayan. Ano? Okay, si Vice President Josepino Bote. Inaabangan ka ng ating mga kababayan. Ano ro ba masasabi mo sa kalagayan ng samahan ngayon? Sa ngayon po, napakaganda ng samahan namin dito. Tulungan po kami lahat sa pangunguna ng aming Pangulo. Saka nagpapasalamat din po kami sa mga barangay captain, konsihal, lalo na kay Manolito Singkaban, Sunny Di Vera. Maraming salamat po sa suporta nyo dito sa San Lorenzo Heights. At isa pa ho, lalo na sa inyo na bumisita sa amin dito. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa aking mga kasamahan na nagagandahan. Yan, namang walang kupas, ano? Okay, salamat, bye. Si Secretary Adrian Manciano. Kumusta, Sek, ang balita? Ano bang masasabi mo ngayon dito sa iyong ginagawa? Naman sa San Lorenzo maayos na. At papasalamat kami sa mahal naming Mayora sa itong pangalawang phase na pinapagawa ngayon na extension ng park. Magiging malaking tulong sa mga kabataan sa kanilang paglalaro. Salamat sa paglalagay ng park na libangan ng mga bata lalo sa hapon. Sa katahimikan, maayos na po, wala nang magulo. Tsaka mabilis naman yung mga responde pag may mga kaguluhan.
Okay, sir, kumusta ro yung mga dokumento, yung mga records nyo? Okay naman daw ba? Talagang naka-record lahat? Okay naman po, lahat po ng mga documents naka-file po yan, naka-record naman po. Maayos po yung mga records. Okay, salamat, Sek. Dadako naman tayo kay... may katanungan si Teleradio 29 ko kay Sek, si Lai Galido. Yes, Secretary, meron po akong tanong. Talagang inaayos niyo na ang San Lorenzo. No? Nalaman ko po na kapag may gulo dito sa San Lorenzo at simple lang, magaan lang na ayusin, dito na po dinadala sa opisina Apo, ninyo? dito lang po namin inaayos para, kasi pang ano lang naman yon dito sa loob, sa homeowners, kung maaaring maayos dito, nagkakaayos naman sila, huwag nang dadalhin sa ibang usapin, Sa barangay, kung mga minor lang naman. Pero pagka hindi kayang ayusin, tsaka lang ito turnover sa kinauukulan talaga. Salamat po. Okay, salamat, Sek. Dadako tayo ngayon kay Treasurer, Albic Acebes, asa si Tres. Tres, mapagpalang araw, kumusta ka na? Okay lang po. Kumusta yung kaperahan daw ng samahan? Anong balita? Sa ngayon, meron kaming mga contribution. So far, hindi pa naman. Yung iba hindi pa siya na ipapatupad kasi hindi pa siya na talaga na pupukan sa taas. Pero meron kami mga contribution ngayon. So, paunti-unti meron pa. May hawak ba kayong cash on hand ngayon na pondo ninyo? Meron naman po kaming tungkol dun sa nakuha kaming contribution dun sa sticker namin. Gumanda naman yung collection doon. Kaya yun lang sa lahat ng collection namin, yun pa lang sa sticker pa lang kami nakapagpundo. Okay, may katanungan tayong tinanggap pa, Tres. Magkano raw yung hawak nyo ngayon? Pwede ba abunuhan? Konti ba lang naman po kasi kakasimula Simula pa lang. Kasi nagsisimula kayo kasi may balita na ang inyong samahan ay nagkaroon ng pagsubok pero ngayon ay bumabangon. Tama ba, Tres? Okay, ano ang mga nais pang ipatupad ng samahan para magkaroon ng pananalapi? Sa ngayon wala pa ho kasi medyo naudot pa yung pinaplano naming monthly dues. Wala pa muna yun kasi hindi pa siya talaga totally na sa taas. Pero so far yun din kami kuha na sunod ng pondo. Okay. Yan ang title natin. Wala munang monthly dues. Opo. Okay, maraming salamat, Tres. Dadako tayo sa auditor. May auditin ba? Mr. Oscar Padilla. Alam ba? Wala yung auditor. CPIO ng Phase 1, Mariel Agustin. Phase 2, si Florencio Combe. Asan? Okay, PIO, mapagpalang araw. Kumusta? Anong balita sa Phase 2? Okay naman po dito. Phase 1, Phase 2, Phase 3, okay naman po. May Phase 2 siya. Opo. Dahil po lahat po naman itong nasasakupan namin araw-gabi, iniikutan namin talaga para lang mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng San Lorenzo. Hindi po namin sila pinababayaan na magkalat, kung ano man ang gusto naming pasabi ni Pangulo, sinasabi namin sa mga nasasakupan namin para po lahat ng agenda malaman din nila. Okay, salamat PIO. At sa Board of Directors, dadako tayo. Andito ba si Ma'am Krista May Baroso? Wala. Menchi, sinong nanditong direktora? Balondo. Mary Jane Balondo, ma'am, napakaganda mo man pala talaga sa personal. Kaya anong balita sa pagdidirektor mo, ma'am, dito ngayon sa NHA? Okay naman po. Yung mga kablak naman po namin, mga sumusunod naman din po. Ayon naman din po sila sa mga ginagawa namin. Kasi po, magandang araw po kasi para din po sa amin yung sa kaligtasan po namin, sa kagandahan po ng San Lorenzo. Kaya okay naman po. Okay, baka meron kang suggestion and recommendation, Ma'am Mary Jane, tama no? Nasa iyong pagkakataon ngayon. Sa katulad nga po ng sabi po kanina ni Pangulo, nagkakaroon na po dito ng pagkakataon na makapag-apply po. Kung meron man pong may gusto, okay naman na po na magpasa ng papel para po magkaroon din po ng pagkakataon na mabigyan yung mga wala po talaga.
Okay, maraming salamat, Director Mary Jane Balondo. Meron pa bang sa anong pangalan ni Direk? Rowena Weng, ano pinito? Ma'am Weng Montuerto. Anong balita sa iyong pagdidirek, Ma'am Weng? Kami naman po dito sa lugar namin, number 1 na po yung kalinisan. Talaga pong amin minomonitor yan, bawat bahay. Kasi po yun po talaga yung number 1 na kailangan dito sa San Lorenzo para mapanatili po yung kalinisan. So yung pagroronda po namin sa gabi, dati araw-araw kami nagroronda, ngayon po nag-alternate po kami, naghati-hati po yung mga BOD at mga officer. Yun po, yun, nakasuporta po kami sa mga officer as in BOD. Okay. Meron po akong nakalimutan, nakatanungan mula sa treasurer. Balita ko po kapag may mga sakit, halimbawa na hospital, meron po tayong mga ikinamigay na tulong. Opo. Bawat BOD po, katulad po kahapon, as in ako naka-assign kaming dalawa ng PIO, kaming dalawa na schedule na nag-ikot po kami sa phase 2 po kasi kami po ang nag-ikot dito na as in yung bukal lang po sa puso nila. Yun po ang naitutulong po namin. Okay, meron pong isisigaw ang ating pamunuan ng NHA San Lorenzo, Barangay Atate, Palayan City. Now na, 3, 2, 1, go! At yan po mga kaibigan, ang isa na namang kabuuan ng ating palatuntunan sa araw na ito sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan sa Primap 108 FM. Sa ngalan pa rin ng ating mga gumagalang reporter, ang ating nakasama, Teleradyo Patrol number 16, Sara Joy Curilan, Teleradyo Patrol number 26, Marivic Piadoso, at Teleradyo Patrol number 29, Lai Galido. Abangan din ang ulat ng ating mga Teleradyo Patrol reporters na mag-uulat na muli mula sa labas ng himpilan. Sa ngalan po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM.